Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito na po, yung topic natin ngayon. Galit na ang taong bayan sa Marcos administration. Sana po, kung makarating man po ito sa Malacanang, ang tanging katanungan ko lamang po, sino ba ang ibinutong presidente ng bansang Pilipinas? Si First Lady Lisa Marcos ba? Si Martin Romualdez ba? Dahil si Martin Romualdez di umano, sabi ni Inday Sara na siya ang humahawak ng pera ng Pilipinas. Bakit ganun na siya ang humahawak ng pera ng Pilipinas? May lihim ba si Marcos Jr. na hindi niya mapatalsik-talsik ang kanyang pinsan, mga kaibigan? Parang may malalim na pinagsamahan itong dalawa na ito. Dahil kahit anong kapalpakan ang ginawa ng pinsan niya ay okay lang kay Marcos Jr. At ito namang si Marcos Jr. parang isang bulag at walang nakikita sa mga anomalya na ginagawa ng kanyang pinsan. Mga kababayan, ito na po ang panahon. May mga malalaking pagkilos para sa kapakanan po ng ating bayan. Tayo na po, sumama na po tayo. Huwag na natin palalagpasin ang pagkakataong ito. Sapagkat kung mananatili po sila sa kanilang mga pwesto, hindi lang po ganito ang mawawala po sa ating bansa. Kawawa po ang susunod na henerasyon. Papalaki na ng papalaki ang utang ng Pilipinas na wala naman tayong nakikita mga proyektong kanilang ginagawa. Nagbabayad ng buwis ang mga profesional nating mga manggagawa. Ang mga ibinibintang mga pangunahing bilihin sa merkado, malalaki na po ang buwis. Halos lahat po tayo nagbuwis. Ngunit hindi natin ramdam na tayo ay umaangat sa ating buhay, lalong-lalo na po yung mas nakaraming Pilipino na nagtsatsaga sa mga kabukiran, nagtsatsaga sa mga karagatan, sumasahod lamang po ng kakarampot para isalba po ang araw-araw na pamumuhay po. Samantala, itong mga hinayupak na mga kurakot na mga buayang politiko na ngayon andyan sa kanilang mga posisyon, nag-i-enjoy po sila sa pera ng taong bayan, mga kaibigan. Hindi po ba't kalabisan na po ang kanilang panggagahasa, pangurakot at pangdarambong sa ating mga Pilipino? Kaya ang masasabi ko po, mga kaibigan, Marcos Jr., maawa ka na sa bayan. Huwag mo na kaming pahirapan. Tama na. Bumaba ka na. Pati na rin ang pinsan mong si Romualdez. Dahil masyado nyo kaming pinapahirapan. Kahit huling-huli na po kayo sa akto, pilit nyo pa rin pinagtatakpan at pati ang mga kaalyado nyo inililihis ang inyong mga kasalanan. Pilit na iniiwas ang mga isyu laban sa inyo. Ganito ba ang tamang paglilingkod nyo sa amin? Na kayo ang pinili namin para manguna sa amin, bigyan ng kami ng magandang kinabukasan? Ngunit anong pinagagawa nyo? Kami itong nababaon sa kahirapan, samantalang ang iyong mga kaalyado, Mr. President, nakahiga sa pera. Kung ano ang gusto, lalong-lalo na pagmamahaling sasakyan, nakakabili sila. Yung mga asawa at mga anak nila, ang titindi ng luho. Biro mo, ang anak ni Saldico kumain sa Hyatt Hotel. 759,000 ang ginastos, barya lang, Mr. President. Samantalang si Juan de la Cruz na nagtatrabaho sa kabukiran ay 300 lang
ang kinikita sa araw-araw na sahuran. Samantalang yung iba, ang gagara ng bahay, ang gagara ng mansyon, pati ang bahay, ang tahanan, building, nakakabili ng tamang pagkain, may mga alalay, nakakapagpasahod sila ng mga gwardiya nila. Samantalang si Juan de la Cruz ang nagpapakain sa taong bayan sa bansa, ay hindi umaangat ang kanyang buhay. Mr. President, galit na kami. Maawa ka. Bumaba ka na, Mr. President. Dahil walang kinabukasan ang Pilipinas sa iyo. Gusto namin sana nang matiwasay, tahimik at marangyang pamumuhay na yung mga inilalatag naming mga pagkain sa aming mga hapagkainan ay nabibili po namin sa murang halaga. Ngunit ang ekonomiya po natin ay pabagsak na ng pabagsak at ang pundo po ng ating bayan ay deficit po araw-araw. Mabubuhay lamang po ba tayo sa panay utang, sa panlabas na pautangan? Magkaroon kaya ng tiwala sa atin ang ibang dayuhang bansa na nagpapautang, samantalang pagdating dito sa Pilipinas ay nanakawin lang, ibubulsa lang ng mga tiwali at mga walang konsensyang mga opisyalis ng ating gobyerno? Bakit ganun? Sa ibang bansa, mga kababayan, yung pag nasabit ka sa isang issue katulad ng Japan, nagre-resign ka agad sila. Ayaw nila na madugisan ang pangalan nila. Pero dito sa Pilipinas, parang proud na proud pa po ang mga taong ito, ang mga hinayupak na ito, sa mga kasalanang ginawa nila sa bayan. Hanggang kailan tayo magtitiis, mga kababayan? Kailan natin puputulin ang kanilang mga masamang gawain na sana ang pondo na inilaan lang sana sa tamang proyekto ay hindi magugutom at magkakaroon po ng magandang ekonomiya ang isang lugar sapagkat ang tao ay magkakaroon ng trabaho. Mga kaibigan, ano po ang reaksyon mo? Reaksyon mo na dapat yung mga nanunungkulan at mga nangunguna sa ating bayan ay naging masamang ihimplo at lumalakad po sa maruming paraan, mga kababayan. Mantakin nyo, 1.2 trillion po ang naging budget ng flood control, mga kaibigan. Nawala lang, andun lang sa kanilang bulsa. Tulungan po natin ang sarili natin, mga kababayan. Tayo din mismo ang daranas ng kahirapang ito, samantalang ang mga ito ay bibili lamang ng mga properties doon sa abroad. Gagamitin muli ang mga salaping ninakaw nila para sa eleksyon. Nang sa ganun, pag nakaupo po sila, madaragdagan at madagdagan ang kanilang mga yaman na galing sa kaba ng bayan na ginahasa nila para sa kanilang pansariling kapakanan. Diba napapansin nyo, mga kaibigan? Walang magagandang flagship project ang ating Pangulo. Hindi po katulad po ng dating Pangulo na ang daming project pumuputok hanggang ngayon dahil ayaw na nilang magtuloy ang legacy, pinakancel na po ang subway project, mga kaibigan. Pati na rin po ang Iloilo-Guimaras Bridge, pinakancel na po. Dati na pong napunduhan po pala yan ng Export Bank of Korea, mga kaibigan.
pati na ang Cavite, Bataan, Cavite na tulay na magdurugtong sa Marabilis, Bataan at dito sa may Cavite, kung saan malapit po ang kanilang mga dalampasigan. Nakakagalit po isipin, mga kaibigan, na ang dami pong nagkakasakit sa bayan natin. Ang daming mga problema. Yung bayan natin ay ipinagtanggol po ng mga sundalo natin sa mga mandarambong na mga dayuhan. Ngunit ngayon sa kasalukuyan, ang nang-aapi sa atin, ninanakawan tayo, winawalang hiya tayo, inaalisan tayo ng karapatan, ay ang mga leader na mga buwaya, mga kaibigan. Kung patuloy tayong manahimik sa isang tabi at wala tayong gagawin, baka pagdating ng araw, mararatay kang nakahiga sa iyong kama na wala kang nagawa, mga kaibigan. Habang may naggagawa ka pa, malakas pa ang katawan mo, ipaglaban mo ang karapatan mo. Ipaglaban natin hanggang sa ating huling hininga. Para na rin sa susunod nating mga anak, sa mga apo natin, sa sunod na henerasyon, na may maiwan tayong legasiya na kung hindi sa aming mga magulang, hindi na bago ang gobyerno. Hindi naayos ang patakaran at ang mga regulasyon ng bansang Pilipinas. Dahil kung magpapatuloy po ang ganitong gawain, doon po tayo tutuloy sa isang bansang magulo, bansang naghihirap. Baka magaya po tayo sa mga bansang nasa Afrika, mga kaibigan, na naghihirap, na minsan lang kumakain ang kanyang mga mamayan sa isang araw, minsan 2 beses, dahil sa kapalpakan po ng kanilang mga opisyalis ng gobyerno. Pag-ibayuhin po natin at tayo mismo ang bubuo at maglalagay muli ng bagong mangunguna sa bansa natin, mga kaibigan. Sapagkat ang isang partisipasyon mo ay isang napakalaking ambag sa ating bansa. Hindi man masusulat ang iyong pangalan sa aklat ng mga bayani, ngunit bayani ka sa susunod pang mga henerasyon. Magsama-sama po tayo. Tulungan po natin ang bansa natin. Ang bansa natin ay nasa ilalim po ng isang namamahalang mapang-api, mapangsiil. Sinisiil nila ang kaba ng ating inang bayan. Huwag nating hintayin na bukas kamakalawa ay lalo na pong naghihirap po ang ating bansa, na kahit sino ay wala na pong magtitiwala sa ating bansa. Hindi na po natin masabi na taas noo tayo kahit kanino dahil Pilipino ka. Huwag nating hintayin na pagdating ng panahon, ang Pilipino ay magiging isang basahan sa pananaw ng mga dayuhan. Muli po nating buhayin na ang isang Pilipino ay mataas sa paningin ng isang dayuhan na may paggalang, mga kaibigan. Magkaisa po tayo. Pagtulungan po natin
ang mga isinagsagawang mga aktibidad ngayong paparating na mga araw. Nang sa ganun magising sila, magkaroon ng leksyon sa kanila at maukit muli sa kasaysayan. Magandang hapon po, at kung bago ka lamang po sa aking channel, sana po ay paki-like at paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.